So ayun, what's up ulit mga tropa? So bilang isang noob, katulad ng marami sa atin dyan, kasi kaya ka nga nanonood ng YouTube, di ba? Kasi noob ka rin. Ang problema, noob din yung pinapanood mo. So ayun, magsama-sama tayong mga noob dito. So bilang isang noob, katulad ng karamihan sa atin, ano nga ba yung naiisip kong gawin kung gusto kong bumili ng isang second hand na kotse? So talakayan natin yan ngayon mismo para magkaalaman kung ano yung mga pwede nating gawin o maiwasan nating mapeke. So yun, bilang walang alam, ang naiisip ko is mag-research kung ano yung okay na sasakyan, okay na second hand na sasakyan, yung maganda pa yung resale value, kahit papano yung reliable. Example, kukuha ako Toyota Vios, kukuha ako ng Toyota Fortuner, mga brand ng Mitsubishi. Yan, okay ang mga yan kasi ilang taon na yan sila sa market. Never ever akong kukuha, for example, ng second hand na Geely o kaya MG, ano pa ba yung mga bagong kotse ngayon, BYD. Kahit may cash ako, hindi ako kukuha ng bago lang dito sa market na brand ng sasakyan kasi possible kaya yan binibenta is may problema siya, or kung wala man siyang problema, wala kang assurance dun sa reliability niya, wala pa siyang nabibuild na reliability dito sa atin sa Pilipinas, or possible din pati sa ibang bansa, lalo na yung mga bagong company lang. So yun ang una kong gagawin, pipili ako ng maayos na brand ng sasakyan, brand, hindi model. After nun, titingin na ako kung saan papasok yung budget ko doon sa brand ng sasakyan na yon. Possible na makakuha, meron kang budget na 500,000, meron kang makukuha na Toyota Fortuner na worth 500,000 pero sobrang luma. At may makukuha ka din naman na Toyota Vios worth 500,000 pero sobrang bago. Ngayon, alin doon sa dalawa yung kukunin mo? Alin doon sa dalawa yung papasok dun sa taste mo? Yung luma ba na medyo mataas na uri na nasasakyan, o yung bago na entry level lang na sedan? Hindi naman sa panlalait sa Toyota Vios or sa mga sedan, pero syempre iba pa rin talaga kasi yung specs ng isang SUV, lalo na kung yung Fortuner tsaka Vios, medyo malayo yan. Kasi sa kalagitnaan ng dalawang yan, meron pang Altis, meron pang Avanza, meron pang Innova, may Zenix, may Veloz, may crossover pa, at kung ano-ano pa. So yun, yun yung pag-iisipan natin ngayon, kung yung luma ba o yung bagong second hand yung kukunin natin. Pagka nakapag-decide ka na kung alin sa dalawa, or kung hindi ka makapag-decide kung alin sa dalawa, bilang walang alam, ang naiisip kong gawin ay isasama ko yung pinakamagaling kong kakilala. Yung pinakamagaling kong kakilala pagdating sa sasakyan, which is yung tatay ng asawa ko. Yung biyanan ko, sobrang lupit nun pagdating sa kotse. Parang kinakalas niya lang na parang Lego yung kotse. So wala akong magiging problema. Pag sinama ko siya, alam niya kung ano yung dapat tignan, alam niya kung ano yung tama sa mali, compare sa akin na wala akong alam. Pangatlo kong gagawin is gagawa ako ng checklist ng mga gusto kong i-check doon sa sasakyan. Kung kumpleto pa ba, kung makapal pa ba yung brake pads, makapal pa ba yung gulong, kung may tumutulo ba sa ilalim na kakaiba, bukod dun sa aircon, kung meron bang lumalagatok dun sa loob habang pinapaandar. Gagawa ako ng mga checklist na yan para kung merong sumablay dyan is alam mo na kung anong gagawin mo. Tatawad ka ngayon kasi merong problema. Lalo na kung hindi nakasaad doon sa post nila sa Blue App yung problema nung sasakyan na nakita mo. So, kung ano-ano yung mga pwede mong gawing checklist, mag-search na lang tayo sa Google. Kasi wala pa rin akong ginagawang checklist ngayon. At 3.5 na gagawin ko, kaya siya 3.5 kasi halos the same lang siya. Kung wala kang kakilala,
na pinakamagaling gumawa ng sasakyan na kakilala mo, as in sa lahat ng kakilala mo is lahat nagpapakasa lang, hindi marunong magbukas ng sasakyan. Nangyayari talaga yan. Ngayon, pwede kang humanap ng mekaniko na mapagkakatiwalaan mo na hindi ka tatarantaduhin. In my case, ang naiisip kong kunin na mekaniko is si Tusog. Number 2 SOG. Tusog. Ang pagkakalala ko way back 2024, napanood ko siya na magbabayad ka ng 2K, then sasamahan ka na niya kahit ilang pang sasakyan yung titignan mo for one day. Ewan ko lang ngayon kung nagbago yun. 2026 na. Di ko alam, baka naging 2.5 na, baka naging 3.5 o baka tinigil niya na yung service niya na yun. Pero may mga nakikita pa din ako kahit papano minsan-minsan ng mga post. So ayun, yun lang yung mga naiisip kong gawin, yun yung mga basic. Ang advice ko lang is maghanap ka pa ng mga videos katulad nito. Maghanap ka pa ng mga videos na makakatulong sa'yo para mas maintindihan mo yung mga kinukuha mong second hand na kotse. Kasi ako, mahilig talaga ako sa mga second hand na gamit, cellphone, damit, and so on. Kasi ayoko talaga masyadong bumili ng full price or original price ng isang gamit, lalo na kung mahal. So ayun, kita-kits ulit tayo next time. Kung may gusto pa kayong ibang topic, pa-comment down below na lang, pa-like, tsaka pa-subscribe.